Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Salid. For today's video guys, alam niyo naman malapit na yung August 31 at kung kayo po ay hindi pa nakakapag-set up ng inyong content monetization payment setting, so ito po yung full guide paano natin set up ng mas maaga if ever nagkaroon na kayong invitation. So ito guys yung ginawa natin na guide or tip on how to set up, 'di ba, your Facebook content monetization this year 2025. So, kung kayo po ay invite na, siyempre, again, congratulations muna kung kayo po ay monetize na at nag-start na dito, kumita sa Facebook. And meron lang tayo dapat i-set up, and kapag po hindi natin alam yung pag-setup na to, dito nagkakaroon ng problema. And base sa mga na-encounter natin, yung mga problem na ito, number one, is delay yung kanilang sahod or nag-failed yung kanilang sahod. Yung pinaka-worst case naman, nagkakaroon ng mas matagal na hold or matagal na proseso. Yung isa pa is yung nagiging not payable because ang tagal na nilang sinet up pero hindi nila inappeal or hindi nila ginawa ng paraan. So yun yung mga kadalasan nagiging problem kung mali yung pag-setup natin. Okay, so this guide, ilalagay ko din to sa description para mabasa nyo and ilalagay ko din yung mga supporting links para magkaroon kayo ng mga additional details. Okay, so again, congrats of being invited on Facebook Monetization Beta Program. Kung kayo po ay nagkaroon ng maagang invitation dahil alam naman natin August 31 is magkakaroon na ng malaking transition from individual tools now from single or combined na monetization tool or pinag-isa. Ito nga yung content monetization beta. Ito naman yung oras natin para i-set up yung ating payout settings. So, we can easily paid from Reels, in-stream ads, and content bonuses. Okay. Follow this guide. Ito yung mga loaded tips with links and a real example. Okay? So, ang kailangan nyo lang guys ditong i-ready, of course, your TIN number. Kung meron kayong TIN, kung wala pa, pwede kayong kumuha muna ng TIN number sa inyong nearest, tax office. Yung mga tax office dyan, yung mga BIR. Okay? So, alam nyo naman yun, search nyo na lang kung paano kumuha ng TIN number. Dati, so pipila ka pa, alam ko, pwede na kayo mag-set ng schedule or pwede na kayong mag-inquire through online. 'Di ba? So, marami niyang mga guide din and kailangan nyo ng TIN number, pangalawa, ID, pangatlo, bangko. Yung bangko dapat ay tumatanggap ng international remittance or payments. Okay? Hindi dormant, no? Dapat active. And next is hindi siya yung mga bangko na pang-local. Like for example, ginagamit yan sa SSS, sa Pag-ibig yan. So possible, hindi yan makaka-credit ng payout from Meta payout. Okay? So pwede kayong mag-open ng account. Suggested bank, kung magtatanong muna kayo, bangko na ginamit namin is BDO, PNB, AUB, ayan. Ano pa ba? BPI, pwede din. So, make it sure kung kayo ay mag-open ng bangko or ng new account for savings, kailangan nyo i-disclose kung ano yung source ng earnings nyo. Like sa Metrobank, nung kumuha ko, tinanong, saan ba manggagaling yan? Sabi ko, sa Facebook or sa YouTube. And then, kinuha nila yung 6 months na transaction history or yung sinesend na resibo from Meta or YPP. Diba? So, ganun. So, dapat i-disclose nyo kasi kung yan is gagamitin nyo for savings lang and sinabi nyo for sahod dun ipapasok. So, iba yun. Magkakaroon ng problem kapag yung Facebook na yung maglalagay ng sahod sa inyo. So, kailangan nyo i-disclose. Actually, pinagpasa pa nga ako ng tawag dito, printed or hard copy nung resibo from Meta. So, kailangan i-disclose yun kasi nga, di ba, yung iba is ayaw nilang malaman na sila is nagbablog.
And kapag sumahod na sila, tsaka lang nila sasabihin sa bangko. So, matagal ulit yun. Kailangan pa ng approval yan bago makredit. Yung iba kasi na bangko, binabalik kay Meta. Okay? So, merong mga naka-experience niyan na mga creator, ang nangyari is, paid yung status pero hindi pumasok sa bangko. Why? Kasi nga yung bangko is hindi siya tumatanggap ng international remittance or payments. Pangalawa is hindi tama yung account number. Pangatlo, yun, unusual activity. Kasi nga, 'di ba, expected ng bangko is ito is sa local transaction lang pero nagkaroon ng incoming na payment from other country. So, may unusual, 'di ba? So, hindi natin na-disclose ng tama kung saan manggagaling yung pera na papasok sa bangko nyo. So, kailangan alam nyo din yung SWIFT code. Okay? So, pwede naman niya itanong lahat yan sa bangko after nyo kumuha. Okay? So, ito yung number one step, no? Paano ba tayo makakapag-set up ng ating payment setting? Number one, go to your Facebook professional dashboard. So, alam ko, aware naman kayo dyan at familiar naman kayo dyan. So, ito papakita ko sa inyo, no? So, number one, open professional dashboard and go to monetization to begin setup. Like, for example, yung pangalan ng inyong page is Tech by Jane. Meron dyan magno-notify if invited na kayo. Ito yung example. You've been invited to monetize. So, monetization tab, access invitation. So, ito yung professional dashboard, health for Meta. Ayan. So, set up and manage your payout account. This lesson prepare you to. Actually, medyo mahaba ito, pero pakita ko na lang sa inyo example para diretso na kagad kayo. Ito. Ayan. So, nakita nyo to guys, no? Punta tayo dito sa monetization. And after nyan, meron kayo dito makikita na set up your account. Okay? So, next nyan is kailangan mag-input kayo guys ng inyong legal first name, legal last name, date of birth, country. And before tayo mag-proceed dito sa business setup, mamaya pakita ko sa inyo. Pero dito muna kayo mag-focus sa first step. Kailangan nyo muna mag-provide ng mga details nyo. Siyempre, pangalan yan. Okay? Dapat tama yung spelling. Tama yung birthday. Okay? Step number 2. Ayan. Set up your payout. No? And card notification. Mapupunta kayo dito sa Meta Payout Hub. Yung kaninang clinic natin. Makikita nyo yung earnings nyo dyan para ma-set up nyo. Actually, kahit wala pa kayong earnings, pwede nyo na ma-set up yan. You're using correct page, admin profile. So, yon kailangan i-check nyo, 'di ba? Kung kayo po talaga yung admin or baka meron pa kayong inad na admin, i-remove nyo muna before kayo mag-set up. So, dito sa next step natin, makikita nyo, meron dito guys option, meron dito individual / sole proprietorship. Pangalawa, partnership. Pangatlo, joint venture. Pang-apat, LLC. Pang-lima, public corporation. Pang-anim, private corporation, government corporation, and non-profit. Marami nagkakaroon ng error sa pag-fill out nito dahil hindi pa sila masyadong aware sa mga options na dapat nilang piliin kasi nga hindi mo na sila nag-research or nanood muna ng mga guide paano ba yung tamang pagpili diyan. Actually, kung wala ka namang business, ito lang palagi talaga yung pipiliin nyo, yung individual or yung sole proprietorship. Kung wala kayong business setup. Okay? So, katulad nito, ang nilagay ko dito is yung individual. Actually, lahat naman ng mga creator, ito yung pinipili. Okay, individual or sole proprietorship. Next nyo lang yan. Mapoproceed kayo dito guys sa tax identification. Ito nga yung kailangan nyo ng TIN number.
So, sa TIN number, dapat wala na yung mga special character or yung mga, tawag dito, spaces, wala na dapat yan. Sunod-sunod lang yan. 'Di ba sa TIN number natin, alam ko ano yan eh, 12? 12 ba yan na number? So, ilagay nyo lang yung diretso. Huwag nyo nang lalagyan ng dash or spaces. So, sample lang, ilalagay nyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yon 9 digit, diretso, walang spaces. Okay? So, ganun lang yung pag-setup. And then, i-check nyo itong box. Ito lang is for term and condition, ano? Or sinicertify nyo na totoo yung tax identification nyo. Okay, check nyo lang yan. Then next, dito na kayo magli-link ng inyong bangko. Sir, bakit magli-link agad ako, wala pa akong bangko? May option dyan. Pwede kayong gumamit ng PayPal or pwede kayo guys kumuha muna ng mga digital wallet under ng mga bangko. Like for example, sa AUB. Kung hindi naman ganun kataas ang sahod nyo, hindi lalagpas ng 200,000, meron digital wallet si AUB at yung Hello Money yon. Ang maximum nun is 200,000. Maximum limit nung ano na yon, nung card. So eto, pakita ko sa inyo. Kunin ko lang dito. So, kapag ang pinang-register nyo sa Hello Money is yung mga primary ID like UMID ID, driver's license, ano pa ba? Passport. Passport ata secondary lang siya eh. Yung mga UMID, PLCs, alam ko automatic yan 200,000 yung limit nung card na yon. Okay? So, hinahanap ko lang. Wait lang And then, kapag naman mga secondary ID, 50,000 lang yung yung limit. So, ito yung aking, ayan, Hello Money. So, nakikita niyo ba guys? Ayan, Hello Money. Ito yun guys. So, ito yung kinuha ko muna na, na card para makapag-set up ako ng account. So, libre lang to sa AUB. Punta kayo sa AUB Bangko. Tapos, sabihin nyo, nag-register kayo sa online ng Hello Money. Pwede kayo mag-register ng Hello Money or digital wallet sa Play Store. Alam ko sa App Gallery meron na ding Hello Money tsaka sa iPhone. So, pwede kayo mag-register, kuha kayo doon. Kung wala pa kayong pang open ng savings account. Sa savings account kasi may minimum deposit siya ng 5,000 to 10,000 to 20,000. So, kung wala pa naman kayong pang deposit, so kuha muna kayo ng ganun. Meron yung meron siyang application. So, eto, pakita ko sa inyo yung application. Ayan. Ito yung application na yan, guys. Yung Hello Money. Search nyo lang, guys, sa Play Store. Hello Money. Kahit ngayon, guys, abang nagtuturo ako, i-search nyo na siya. Pwede kayong dyan. Pwede kayong mag-register. Ayan, Hello Money by AUB. Open lang natin. Ayan yan. Ganyan yung itsura ng Hello Money. So, kailangan nyo lang, guys, mag-provide dyan ng mga details, no? Retain ko lang yung password natin. Ayan, successful. Ayan. Wait lang. Pakita ko lang sa inyo para may idea kayo. So, guys, ayan. Hindi nyo pala dito nakikita, kasi nga, protected yung app sa mga sensitive details. So, I suggest open na lang kayo or download kayo ng Hello Money, then register kayo. Gamitin nyo yung primary ID nyo, wag yung secondary ID para yung limit nyo is tumaas ng 200,000. Then, pwede nyo na i-link dito sa inyong payout account. Okay? So, step number 3, enter your business or individual details. Merong dalawang option nga po dyan, individual or yung sole proprietorship or yung business. Pero I suggest kung wala naman kayong mga online business, individual lang palagi. Wag non-profit, wag yung corporation. Kasi nga, mahirapan kayo maglagay ng mga taxes dyan. May mga taxes kasi yan. Iba yung taxes sa individual eh. So, be very careful sa pagpili. Okay? So, kailangan nyo upload yung inyong ID. Merong ID yan. Pero ako din ako nag-upload niyan. Sa individual, ang pinasa ko lang talaga is bangko. No? Magpapasa ka ng ID kapag for verification ng inyong payout account. Lalo-lalo na kung nagkaroon kayo ng unusual activity. So, needed the Facebook na i-verify yung inyong payout account, especially your
profile account. Kung sa inyo ba talaga nakapangalan. Kaya I suggest guys, no, kung kayo ay bago pa lang dito as a aspiring content creator, wag nyong ibahin yung profile name nyo. Dapat yung totoong pangalan nyo kung ano yung nasa ID. Kasi may iba is gumagawa sila ng profile account tapos one name lang, 'di ba? Or iba yung pangalan. Kaya once na na-suspend po yan, may hirapan yung i-recover. Kasi nga, hindi match yung inyong first name, middle name, and yung surname nyo doon sa ID nyo. So, may hirapan kayo mag-verify. So, I suggest kung gagamitin nyo lang yung for fake account, di ba? Yung mga dummy account, pwede yun. Pero kung official nyo yung gagamitin for payout or for monetization, I suggest real and kung ano yung totoo yung pangalan, yun yung ilagay nyo sa profile nyo. Sa page, pwede kayong mag-iba ng pangalan or title, pero sa profile, dapat yung real name nyo. Kasi, once na na-suspend, hindi naman yung page lang yung i-recover nyo pati yung profile account nyo. So, kailangan nyo mag-provide yan ng match na details from ID dun sa profile. Okay? So, be very careful sa pagpili ng pangalan, ano? So, I suggest hindi na natin pag-usapan itong business kasi for creator lang naman to. So, ako hindi naman ako nag-set up ng business with DTI tawag dito? Certification or registration. So, hindi ko pa masyadong gamayan. Pero kung mga ano lang, for individual lang, pang creator lang, pang ano, ito lang piliin nyo, individual or sole proprietorship. And after nyan, number 4, nandito na nga tayo. Link your payment method. Ito nga yung bangko, no? Choose bank transfer. Recommended, no? Bank transfer or PayPal. Kung mayroon kayong PayPal. Actually, yung PayPal is suggested naman talaga yan. Pwede naman talaga. Yun nga lang, ano, meron kasing KYC si PayPal or full verification dapat. So, paano magiging full verified yung inyong PayPal? So, kailangan nyo pa rin mag-link dyan ng ID. Kailangan nyo mag-link ng card ng bangko. 'Di ba? So, I suggest, kung hindi naman fully verified yung PayPal nyo, bangko na lang. Okay, pero kung fully verified naman yan, may nakalink na bangko or nakapag-provide na kayo ng know your customer procedure or setup, pwede yung PayPal. Meron kasing dalawang option. Ang pipiliin nyo dyan is bank transfer or wire transfer. Ano nga ba yung pipiliin doon? Kung sa tingin nyo yung sahod nyo ay hindi naman ganong kataasan, no? Hindi ganong kalaki yung sahod nyo, bank transfer pwede. Lalo na kung nasa 3,000, di ba? Hindi siya lalagpas na ng 5,000. Bank transfer na lang. Pero kung malakihan naman yan, guys, I suggest wire transfer yung piliin nyo. Okay? So, ito yung mga example na approved ni Facebook na bangko, BPI, VDO, GCash, guys, hindi Hindi pwede yung GCash via Pioneer. Hindi yan pwede. Okay? So, Union Bank pwede, AUB pwede, China Bank pwede, ano pa ba? Security Bank pwede din. Okay? Yung mga international payment, kung nasa US kayo, I don't know kung meron yung mga nanonood sa atin taga-US. Comment kayo dyan kung taga-US kayo. Depende na kung ano yung bangko nila doon. Pero kung nasa Pilipinas kayo, ito po yung mga bangko natin. GCash, Paymaya, hindi pwede, no? Yung mga local na bangko na ginagamit sa SSS, sa ano pa ba? Yung mga Pag-ibig, bangko, hindi pwede yan. Okay. So, kailangan nyo separate savings account dyan. Kasi pang ano lang yan, pang transaction dun sa mga loans. So, hindi siya pwede. Okay, so yung GCash via Pioneer, hindi ko pa nasusubukan yan. Kaya I suggest wag nyo munang itry. Alright, so palagi nyo pong i-double check your account name and number. Meron kasi nagkakamali dyan Di ba meron kayong 24-digit card number? Yun yung nalalagay nung iba instead na account number. Account number po dapat yung ilagay nyo, wag yung card number. Kasi nga hindi papasok yung inyong sahod kapag card number lang. Account number po, it's either 12-digit yan
na account number. Usually 12 digit naman talaga yung account number. Or yung iba merong 16. Tama ba ako? I don't know. Pero account number. So itanong nyo sa bangko nyo kung ano yung account number nyo. Hindi po card number ang ilalagay, account number. So ito yung add a payment method in Meta Business Suite or Meta Manager. Ayan. So ayan yung procedure. Okay? So basic lang din naman yung pag-setup dyan. Napakadali lang yan. Eto. Kailangan nyo na kapag na-link nyo na yung bangko nyo, Meta will review and verify your submitted info by a third party verification. So, kailangan nyo muna maghintay. Pero alam ko kapag na-set up nyo na yan, yung inyong payout account, no, maghihintay pa rin kayo dyan guys ng 10 or 14 business days bago siya makredit yung bangko. Like for example, ang question, kailan yung best time mag-update ng bangko or ng payment details? I suggest first week of the month. Unang linggo ng buwan. Magpapalit kayo, magre-re-upload kayo first week of the month. Wag second week o third week kasi nga yung cut-off is every 21st of the month. Then napaprocess siya ng 10 pa lang guys, nakikita mo na kung magkano yung sasahurin mo. So, kung magpapalit kayo, I suggest siguro mga first 1, 2, 3, 4, 5, ayan, or hanggang, wag lalagpas ng 10. Suggest ko lang. Kasi nga, baka mas tumagal yung hold. Like for example, naabutan kayo ng cut-off, nagpalit kayo ng bangko ng 20. Nag-update kayo. So, dapat yung 21 is, processing na yan. Kumbaga, makikita nyo na yan sa inyong payment or yung total na sasahurin nyo sa 21 to 23 of the month. Nagpalit kayo ng bangko ng 20. So, prenoseso siya. Makikita nyo pa rin naman yung sahod nyo. Pero instead na sasahurin nyo siya ng 23 of the month, next 23 of the month na. Kumbaga, next payout cycle na. So, tatagal siya ng isang buwan. Magkakaroon ng delay. Okay? So, yun naman, makukuha nyo pa rin kapag walang problema. Kumbaga, may ipon lang. Kumbaga, naka-cash, cash bud, parang ganun. Pero yung total nun, bali magiging 2 months na yung sahod nyo. 'Di ba? So, parang inipon nyo lang. Pero pwede naman yun. Kung hindi naman kayo nagmamadaling kunin yung sahod nyo. Anytime, pwede nyo i-update yan. Pero kung sa tingin nyo na gagamitin nyo yan ng 21 to 27 of the month, huwag kayo mag-update ng 15 hanggang 21 ng buwan. Okay? So, ito yung ating tracking ng Meta Payout, no? Go to dashboard, go to monetization, earnings. Palagi nyo check yung earnings nyo. Okay? So, you see $120 per payout, schedule of 21st of the month. Ayan, sinasabi ko sa inyo, 21st of the month yan. Sample, ito yung kinita nyo sa short video. $90. Ito naman yung sa long form. So guys, ito naman yung tracking earning ni Meta. Okay, every 21st of the month to nakikredit. Like for example, sa bank transfer, minimum niya is $25, included sa PayPal. Sa naman, sa wire transfer, minimum $100. So combine ng ads on reels tapos short video. So, pwede po yun. Ganon. Okay? So, ganon lang naman basic competition. Pero kapag may content monetization na kayo, yung earning nyo sa short video, long form video, yung mga non-format video like yung photo, text, and stories, magkakasama na yan guys. Isang na lang yan. Isang invoice na lang. So, wala na kayong problema. Unlike sa individual payment method dati. So, mas okay pa rin yung ngayon. Okay? So, yun. For now, hanggang dito muna yung ating guide. Hopefully, may naintindihan kayo and nakatulong yung ating video na to. And kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe. And road to 200,000 subscriber na tayo. And kung bago pa lang kayo, ayan, click nyo na yung subscribe button and click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga next
and upcoming video upload natin. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.